Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo at sa lahat ng mga nakikinig sa ating gawain. Ako po ang inyong mga kasama ngayong umaga, Sister Elisa Coizon po ng CRC Antipolo Church from Japan. Ito sa Tinapay Mula sa Langit, ang ating daily devotion ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, samahan po ninyo akong manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Dalangin po namin na kami po ay inyong samahan at gabayan sa aming pag-aaral ng inyong salita. Send your Holy Spirit in our midst and touch every heart who will hear and listen to your word. Bigyan niyo po kami ng karunungang maunawaan at maintindihan ng inyong salita. Nawa ay maging gabay ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Tunay nga po Lord that apart from you, our lives is meaningless. Palain niyo po kami ng inyong makapangyarihang salita. This we pray in Jesus' name. Amen. Ating pong basahin ang mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomy 7:25-26 ASND version na may pamagat na Israel must not share in the abominations of the Canaanites. Ating pong basahin sa verse 25. Tunugin ninyo ang mga imahe na Diyos-Diyosan nila at huwag ninyong hahangarin ang mga ginto at pilak nito. Huwag na huwag ninyo itong kukunin dahil magiging bitag ito sa inyo. Kasuklam-suklam ito sa Panginoon na inyong Diyos. 6. Huwag kayong magdala sa mga bahay ninyo ng anumang kasuklam-suklam na bagay para hindi kayo malipol kasama ng mga bagay na iyon. Muhian ninyo ito dahil itong mga bagay ay dapat wasakin ng lubusan. Sa ating binasa sa verse 25, malinaw po na inutos ng Diyos kung ano ang kailangan dapat gawin sa mga Diyos-Diyosan at larawan sa bansang kanilang sasakupin. Iniutos ng Diyos na ito'y sunugin at huwag matukso sa pilak at ginto. Binigyan diin ng Diyos na ang mga idolo na ito ay kasuklam-suklam sa Kanya. Ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagsira ng Diyos-Diyosan, kundi tungkol sa pagpapanatiling dalisay ng kanilang mga puso sa anumang bagay na akay sa kanila palayo sa Diyos. Ang utos ng Diyos na sirain ng mga larawang ito ay higit pa sa pag-alis ng mga pisikal na bagay. Ito ay tungkol sa pag-alis ng espiritual na impluensya at tukso na kinakatawan ng mga idolo na ito. Sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila, ang mga Israelita ay gumagawa ng isang malinaw na pahayag na hindi nila kukonsintihin o magpapa-impluensya sa idolotriya na dumi sa lupain. Ang babala na iwasang kunin ng pilak at ginto ay sumasalamin sa mga malawak na tema ng Biblia na hindi maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera na mababasa natin sa Mateo chapter 6 verse 24. Ang verse na ito ay gumagamit ng malakas at direktang pananalita upang maiparating ang kabigatan ng utos. Ang salitang ikaw ay mabibitag nito ay naglalarawan ng isang matingkad na larawan ng isang bitag, nagpapakita na ang pag-akit ng kayamanan at idolotriya ay hindi nakakapinsala kundi mapanganib. Ang katagang kasuklam-suklam ay nagpapatibay sa tindi ng pagkamuhi ng Diyos sa anumang bagay na nakikipagkompetensya para sa puso ng kanyang mga tao. Ang instruktura ng talata ay malinaw na isang utos at isang babala. Ating mga Kristiyano ngayon, ang Deuteronomy chapter 7 verse 25 ay isang nagsisilbing paalala na tayo ay mag-ingat laban sa anumang bagay na kalaban ng ating debosyon sa Diyos. Maaaring hindi sa pisikal na mga idolo, ngunit ang tuksong pahalagahan ng kayamanan, ari-arian o katayuan kaysa sa Diyos ay tunay na totoo. This first challenge us na suriin natin ang ating mga puso at tanggihan ang anumang bagay na makakapagpalayo sa atin sa Diyos at tandaan na ang tunay na pagsamba ay nangangahulugan ng pag-uuna sa Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Nagbabala rin ito laban sa pagkompromiso sa mga pinapahalagahan ng mundo. Papaalala sa atin na ang tila hindi nakakapinsala o kaakit-akit ay maaaring mabilis na maging isang bitag o snare. Ang mga Kristiyano ay tinawag na maging mapagbantay na pinapanatili ang kanilang pagtugon sa Diyos at tinatanggihan ng anumang bagay na makakabawas sa kanilang pagsamba at pagsunod. Sa verse 26, ang utos ng Diyos na iwasang dalhin ang mga kasuklam-suklam na bagay na ito sa kanilang mga tahanan ay isang babala hindi lamang tungkol sa pisikal na mga bagay, kundi tungkol sa espiritual na impluensya na kinakatawan ng mga bagay na ito. Ang pang-akit na palayo sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos. God's people are called to be set apart for Him. Ipinapakita nito na kahit ang maliliit na kompromiso
ay maaaring humantong sa espiritual na pagkasira. Ito rin na nagsisilbing isang paalala na kung ano ang pinayagan natin sa ating buhay at tahanan ay maaaring magkaroon ng lalim na epekto sa ating espiritual na paglakad. 1 Corinthians chapter 10 verse 14. Para sa ating mga Kristiyano, isa itong paalala na alalahanin natin kung ano ang pinapayagan natin sa ating buhay. Maaaring hindi tayo humaharap sa mga pisikal na idolo, marahil impluwensya sa media, ari-arian o pag-uugali na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Ang babala ng Diyos na iwasang magdala ng kasuklam-suklam na bagay sa kanilang mga tahanan ay hindi tungkol sa paghihigpit, kundi tungkol ito sa pangangalaga sa kanilang kaugnayan sa Kanya. Alam ng Diyos ang mga panganib na idinudulot ng mga impluwensyang ito at nais niyang pigilan ang kanyang mamamayan na mahulog sa mga mapangwasak na mga pattern. Ang mga utos ng Diyos ay palaging ibinibigay dahil sa isang mapagmahal na pagnanais na mapanatiling ligtas at malapit sa Kanya ang kanyang mga mamamayan. Sa pagtangi sa anumang bagay na nakikipagkompetensya sa Diyos, umutugon tayo sa Kanyang pag-ibig na may pagsunod na pinapanatili ang ating mga puso na nakaayon sa Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Salamat po Ama sa inyong mensahe para sa amin sa araw na ito. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin physically at spiritually. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig sa inyong mga anak. Nawa, madami pa pong kaluluwa ang maabot ng inyong salita upang maranasan po nila ang inyong unconditional love and salvation. Patuloy po niyo kaming gabayan at patnubayan sa araw-araw. Ingatan po ninyo ang aming mga puso na maging tapat at dalisay. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo din pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala sa iba. God bless everyone!